Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging Naalala niyo pa ba ang reklamong inilapit sa amin ni Dr. Helen Akende 2 linggo nang nakakaraan? Ukol sa kanyang sasakyan na matagal na niyang naibenta? Tell us something about your complaint doon sa Innova mo na nabenta mo mga 5 years ago. Oh, siguro. Parang ganun. Kasi alam mo, model noon, 2016 yun eh. Eh, alam ko, every 3 years, nagpapalit ako ng kotse. So, nangyari dyan, binenta ko through an agent. Dahil kasi buy and sell lang trabaho noon. So, ngayon, all the while, akala ko okay naman. Binigyan ako ng ano niyan. Alam ko na, i-report ko na rin yan sa iyo nun kasi nag-start yan nun ng may mga violations na yan eh. Yung isa, sa may tapat daw ng City Hall, parang ng stoplight. Beating the red light. And then yung sumunod na niya, sa NLEX naman siya na nakuhanan. So, ganun ang nangyari. So, all the while, matagal na wala na yon. Yung pala, meron na naman yung violation na binayaran niya na sa LTO. Kasi nga daw, sabi ng siguro, kaya nagrehistro siya sa pangalan ko. So, nagbayad siya dahil may reklamo sa kanya nga eh. Ayon nga kay Dr. Akende, patuloy siyang nakakatanggap ng traffic citation notification mula sa MMDA dahil hindi pa din inilipat ng nakabili ng kanyang sasakyan na kinilalang si Regine P. Cortez sa pangalan nito. At ito naman ang naging tugon ng LTO NCR office sa isyung ito. Benta na po niya sa kanya matagal na. Kaya nga nagtataka siya yung biglang dumating sa kanyang bahay yung pong mga traffic citation violation na kung saan apparently hindi pa po inaililipat nung kung sino may nakabili ng sasakyan niya sa pangalan nito. Kaya po kapag merong yung siguro I presume po attorney yung no contact apprehension siguro. Sa kanya pa rin bumabaksak. Ang tanong ko po is ano po ba ang pwedeng gawin ng LTO dito, sir? First and foremost po, unang tanong, attorney. Since meron pong pruweba si Doktora Akende na deed of sale na wala na sa kanya, ano po yung una niyang pwedeng gawin para po makansela yung mga traffic violation po tickets na dumarating po sa kanya? Ang una pong pwede po natin gawin, since may pruweba naman po siya, Apo. okay po, pwede po niyang kami po, kung sa kasi hindi po namin alam kung saan po galing yun. MMDA po siguro yan, kung nagkakamali. Kung MMDA po yan, pwede po nilang ipadala yung proof ng deed of sale, kung kailan pa po yun. Apo. Para mapatunayan na yun po, kaya matagal na pong nalipat. Matagal na po niya na ipagbili. Apo. So, yun yung po yun po yung isa po niyang dapat gawin at dapat po may pruweba siya na na-receive po yun ng MMDA. okay. Kung sakali po yun isa. Alright. Yan, kung sa LTO naman po, usually po may TOP yan. Ano po? Yes. So, mas maganda po yun, identified natin kung sino yung nagmaneho nun. Yun po ang maganda nun. Okay. Ang amin hihilingin po sa kanya, masubmit, kasama po yung maiksing complaint letter na ipapaliwanag niya unang-una na ipagbili niya matagal ng panahon at ang pruweba po niya ay deed of sale. Apo. At ang pangalawa po, attach yung deed of sale nga po, sorry. Then yung copy ng mga Yes. TOPs at ang NCAP. At pangatlo po, sabihin niya doon na dahil hindi na po ako may-ari dito, nais ko pong ireklamo din yung bumili sa akin. At Ayun. hinihiling ko po ang kaukalang aksyon nyo dito. Mhm. Ang aksyon po ng LTO dyan ay Yes. dito. Dahil identified po natin ang nagmamaneho, yan po, papadala po natin ng show cause. Okay. Ano po? Apo. Pero ang pinakamabilis po niyan na unang gagawin natin, i-request niya na ipa-alarm agad yung sasakyan. Ayun. So hindi po yun basta-basta marirehistro, Apo. marirenew. Mhm.
hindi po rin yun. Actually, hindi rin yun basta matatransfer na dun sa bumili. Mm. Pero ang ganda po nun, sir, hindi siya marirehistro. At ma-aalarma na rin yung taong bumili sa kanya. Then susunod pa po nun, bukod sa alarm, padadala na rin siya ng show cause. Apo. So Opo. At that is good news yun po. At matapos nga ang 2 linggo, naglabas na ng memorandum ang LTO kung saan inirekomenda nito na ipaalarma ang sasakyan at ipatawag ang kasalukuyang may-ari nito na si Regine Cortez upang magpaliwanag kung bakit hindi pa din nailipat sa pangalan nito ang nabiling sasakyan. Magsilbing babala sana ang problemang ito sa mga bumibili ng mga second-hand na sasakyan. May patakaran po ang LTO na kinakailangan ng mailipat ito sa pangalan ng may-ari sa loob ng ilang linggo. Dahil kung hindi at may reklamo kayo tulad nito, ay magre-resulta sa malaking abala na may kaakibat pang penalty. Salamat po.